tayo sa umunoy na putik, yung malambot na mud, pasip-sip yan eh. Talagang sisip-sip yung kanyang pailalim eh. Anong ginawa? Habang gumagalaw ka, ano mangyari? Lalo kang lulubog. Pero may technique doon na panood ko kung paano kang hindi lumubog. Gaganon ka lang, yung kamay mo ipa-flat mo, kasi nakalutang ka pa nun. Ipa-flat mo lang siya, tapos huwag ka masyadong gumalaw, pilitin mong iangat muna yung paa mo. Hanggang umibabaw to sa kumunoy. Pagkatapos nun, tsaka gumanong-ganon ka. Yung pala ang tama doon. Kasi kung gaganon ka, lalo kang lulubog. Pero kung nakaganon yung katawan mo, tapos yung paa mo, unti-unti mong naiaangat sa kumunoy, makakaahon ka. Nakakaahon ka. Isang paraan yun para hindi ka lumubog sa kumunoy. Okay, sabi ron, nung tayo ay lumubog sa putikan ng kasalanan, the Lord support us. Inangat niya tayo, inabot niya tayo, mga kapatid. Okay. So sabi nito mga kapatid, no? Sa verse 2, nung narinig ko, sabi ng ating Panginoon, takdang panahon, sabi diyan, sa araw ng kaligtasan, no? Iniligtas kita, sinakluluhan kita. Now is the accepted time, sabi din, behold, now is the day of salvation. Narito, ngayon ang panahong ukol, narito ngayon ang araw ng kaligtasan. So, nung tayo inabot ng Panginoon mula sa putikan ng kasalanan, mapapahamak tayo sa impyerno, inabot niya tayo mga kapatid, sa kumunoy ng kasalanan, papuntang impyerno, niligtas tayo ng Diyos. Doon tayo tumanggap ng grace ng Diyos sa kaligtasan. Amen? So mga kapatid, si Kristo mismo ang kapuspusan ng biyaya ng Diyos. Kaya ano pang hihilingin mo? Kung tutusin, wala na nga tayong ihihiling. Binigyan na sa atin ng ating Ama. Nakuha po mga kapatid, tinudo na sa atin ng ating Ama sa langit. Problema natin pera. Hello? Abay, yun ang mas matindi pa sa kayamanan ng langit, binigay na ng Ama. Nakuha niyo mga kapatid? Mananalangin tayo, Lord, pagalingin mo kami. Abay, hindi si Kristo, grabe binigay ng Ama eh. Higit pa sa kagalingan ng ating katawan eh. Kagalingan pa ng ating kaluluwa. Abay mga kapatid, tinodo na sa atin ng Diyos ang kapuspusan ng kanyang biyaya. Ang dapat lang natin gawin mga kapatid, yung biyayang tinanggap natin, ipamuhay natin. Yun eh. Bakit may mga Kristyano pasok? Kristyano naman ako. Bakit hanggang ngayon parang hindi pa rin ako pinagpapala? Kapatid, mali ka. Pinagpala ka na noon pa. Ang problema, ayaw mo lang sumunod ng maayos. Ayaw mong isabuhay yung biyaya ng Diyos na tinanggap mo. Ayaw mong isabuhay yung salita ng Diyos na tinanggap mo sa Kanya. Nakuha niyo mga kapatid? Kaya mali tayo doon, Lord, bless me, bless me. Bless na tayo ng Panginoon. Ang problema sa atin, hindi mo sinusunod. Hindi natin isinasabuhay ang salita ng Diyos. Okay? Verse 3, ano kung sabi sa verse 3? Giving no offense in anything, that the ministry be not blamed. Sa wikang Tagalog, na di nagbibigay ng kadahilan ng ikatitisod sa anuman, upang ang aming ministeryo ay huwag mapulaan. Ang problema sa atin, tumanggap ka ng biyaya ng Diyos, pero hindi mo sinasabuhay. Anong nakikita sa atin? Yung mali mo pa rin pag-ugali. Yung mali pa rin natin gawin. Kaya anong nangyari? Napupulaan ang gawain ng Panginoon. Halimbawa, makinig ha, ito po halimbawa. Tama ba ito, Pastor? Isang Kristyano, baka sabihin niyo, Pastor, pinapatamaan niyo naman ako eh. Parehas tayo dati. Baka mas matindi pa ako sa isa kasamaan eh. Pasensya na mga kapatid. Baka mas matindi pa ako sa isa kalukuhan. Okay. Dating kriminal. Naka-experience sa kayo ng ganon. Ano siya? Kung siga, yung kakilala kong kapatiran nating pastor na minsan siga sa kulungan, meron pong masiga sa kanya. Abay, sa kulungan to usapang kulungan na. Nagpapanaan na, lulusog din siya, pero akala ng kanyang mga kasi siya yung pinakasiga sa kulungan eh.
Akala ng kanyang mga kasama, mayroon siyang patalim o pana sa likod, pero alam mo kung dala niya? Bible. Hindi siya takot sa kapatayan eh. Galing siya dun eh. Pero nung nasa kulungan, nakakilala sa Diyos, binago buhay. Abay kung dati, mga kapatid, ano siya dun eh, parang boss, pinaglilingkuran, may taga-masahe, may taga-bigay ng pagkain, lahat. Pero mga kapatid, nung siya ay naging Krisyano na siya na ngayon na naglilingkod sa kanila. Kaya nagulat yung kanyang mga kasama, akala namin, kumbaga, titirahin mo kami. Kasi may dala ka sa likod eh. Yung pala dala-dala niya, tracts at Bible, ibibigay sa kanilang mga nagpapanaan. Isipin mo ang tapang niya, harin siya sa gitna, nagpapanaan yung dalawang grupo sa kulungan. Mga kapatid, ito yan. Pero halimbawa na lang. Yung pastor na yun na kumbaga parang talamak sa kasamaan, pagkatapos hanguin ang pansaputikan ng kasalanan, ang tingnan niyo pa, bumalik ulit. O sabihin natin, hinango na siya. Eto ngayon, may hawak na siyang Biblia. Magsisi kayo. Tapos isang araw, nakita mo, nakikipag-inuman sa kanto. Hubad-baro, nakikipag-inuman, nagsusugal. Ano sabi ng Apostol Pablo? Huwag niyong hayaan na maging katitisuran kayo ng mga tumanggap ng biyaya ng Diyos. Huwag niyong hayaan, sabi niya no, huwag niyong hayaang mapulaan ang aming ministeryo. Mga kapatid, nakakaya. Pagkatapos mong tumanggap ng saganang biyaya ng Diyos, wala ka nang ihilingin pa. To follow na lang ang pera eh. Material na bagay, kagalingan, ang ano lang, sumunod ka lang sa kalooban ng Diyos. Isabuhay mo lang ito ang Biblia, ang salita ng Diyos. Bonus na yung ating mga pangangailangan. Nagsisikap ka, naintindihan ng Diyos, pero sundin natin to. Nakuha niyo mga kapatid, kasi mga kapatid, kung tayo inahon ng Diyos mula sa putikan ng kasalanan, at babalikan natin yung luma nating pagkatao, mapupulaan ang pangalan ni Kristo. Amen? Mapupulaan ang simbahan, mapupulaan ang gawain ng Panginoon. Siyempre, ikaw din. Abay, kung Krisyano kang tunay, kung tunay ka, masasaktan kayo. Ano? Nakakahiya. Dati na akong dinampot ng Panginoon sa putikan ng kasalanan, tapos babalikan ko pa. Si Mary Magdalene na lang kaya, alimbawa na lang. Pagkatapos patawarin ni Kristo, sumusunod na kay Kristo. Sabihin natin, nakikinig na ng Biblia, naglilingkod na. Tapos isang araw, bumalik, 7 uli ang kanyang partner sa buhay, 7 lalaki uli. Anong masasabi mo? Yan ba ang tagasunod ni Kristo? Yan ba ang tumanggap ng saganang biyaya ng Diyos? Anong klase ang mga tao dyan walang kwenta? Ayun o, napulaan na. Anong simbahan yan? Mga kapatid, kaya sabi sa ating Apostol Pablo, namamanhik ako sa inyo. Nakikiusap ako sa inyo, huwag niyong hayaan na mapulaan ang ministeryo, ang gawain ng Panginoon. Kahit tayo dito sa Tagaytay, bagaman tayo kukunti, abay ingatan natin ang ating mga buhay. Tumanggap ka ng biyaya ng Diyos. Huwag mong sayangin. Ingatan natin ang ating mga sarili. Mga kapatid, kahit ako, sinisikap kong ingatan din ang aking patutuo kasi masisira tayo eh. Masisira ang gawain ng Panginoon. O ito yan, ang pastor, tao pa rin. Siguro may mababalitaan kayo na pastor, nahulog sa babae, diba? Worker ng church, nahulog sa lalaki, kabataan, miyembro sa isang simbahan, nakitang ganon. Mga kapatid, sino nakakahiya? Lahat tayo nakakahiya. Damay-damay ito. Nakuha niyo mga kapatid. Kaya pakaingatan natin ang ating mga buhay bilang mga Krisyano. Sa pamilya, masirang anak mo. Sira apelido niya, di ba? Yan ba ang anak ni ganito? Kaya yung pala mga ugali niya, mga balasubas. Sipin mo, isa lang nagkamali eh. Ang pula sa lahat.
Eh mga kapatid, ingatan natin ang ating mga buhay. Amen? Ang biyaya ng Diyos na tinanggap natin, isang buhay natin. Sundin natin. Pang-apat, sabi diyan, huwag natin hayaang mapulaan. Pang-apat, but in all things, approving ourselves as the ministers of God in much patience, in afflictions, in necessities, in distresses. Ito yan. Sabi diyan, no? Sa lahat ng ating bagay, makita sa atin yung pruweba na mga naglilingkod sa Diyos sa ating, pag sinabi natin, patience, pagtitiis. Abay, dapat matuto tayo magtiis kung ito lang ang biya. Ito lang ang tinanggap ko sa ngayon. O sabihin natin, ang building natin, ito pa lang ngayon. Magtiis tayo. Hindi ibig sabihin wala sa atin ang biyaya ng Diyos, nasa atin na. Pero hindi naman lagi tayo nagtitiis, di po ba? O dati, naalala nyo, naalala ko nung hinukayan pa lang natin to, no? May bisitang pastor, ninong ko yun, yung ninong ko yun, ang yaman nun eh. Pastor, tumawag sa akin, Brother, dadaan ako din sa Tagaytay. Ay po, Lord, saan ko po uupuin? Ito pa lang, ito natutuloyin, pero kahaliit sa loob, nakakaya, hindi pa ganun kaayos. Sabi ko, Panginoon, gagawin ko ito, pero ito yung biyaya mo eh. Kung ano nandyan, ilalaktan namin. Wala pong pupunto nun. Meron pa lang tayo, trapal na isang gano'n ng kahaba, yung parang sako. Panginoon, huwag naman sanang umulan. Kasi pagka umulan, ito nilatag namin, malamang habang kumakain, magtutuluan dyan, maanggihan sila. Pero sabi ko, ito yung biyaya mo, ito yung naabot eh. Diba? Salamat, nandun ang biyaya mo pa rin. Latag. Tingin-tingin siyang ganyan. Nagdarasal ako, Lord, huwag pong umulan. Hanggang natapos kumain, masaya naman, mga kapatid, sa biyaya ng Panginoon. Napagtiisan natin yun, di ba? O hanggang ito na. Medyo komportable na ng konti. So mga kapatid, sabi dyan, sa pagtitiis, tandaan, nandun pa rin ang biyaya ng Diyos. In affliction, tayo man ay dumaraan sa katakot-takot na pagsubok. Pandemic? Hello? Lahat ba tayo dumaan sa pandemic? Oo. Sabi nga, baka hindi nyo alam, 4 kami dito nagkasakit eh. Hindi ko na sinabi sa inyo eh. Sabay-sabay kami, hirap huminga. Ang time na yun, hindi naman hirap, no? Sabay-sabay kami, parang ng kaso, masasakit ang katawan. Makakati, medyo makati ang lalamunan. Sabay-sabay, sino lalabas? Makinig isang linggo kami ng Brad. Wala tayong service, no? Pero ang bait ang Diyos, sobra. Makinig, wala kaming ibang ininom na gamot. Kundi yung natutunan ko na lang sinabi ng isang pastor. Sa isang basong tubig, yung isang basong mag, lagyan mo ng kalahating kutsaritang asin. Kalahating kutsarita. Tapos, lagyan mo ng kumukulong tubig yung bagong kulo, kalahating mag. Pagkatas ng haluin mo. Yung steam niya, iganon nyo sa mga ilong nyo at bibig. Yun yung langhapin niyo, yung steam na nasa mag. Lahat kami, 4 to 5 times a day. Yun ang aming ginagawa. Mga kapatid, biyaya ng pang walang isang linggo, bumalik yung aming mga lakas. Hindi ibig sabihin mga kapatid, no? Sa pagtitiis, affliction, sa mga problema, pagsubok, hindi ibig sabihin na walang biyaya ng Diyos. Nandiyan pa rin ang biyaya ng Diyos. Amen? Ano pa? In necessities, sa ating kawalan, sa ating kakapusan, mga kapatid, nandiyan pa rin ang biyaya ng Diyos, hindi tayo iniiwan. Hello? Nakuha niyo mga kapatid, hindi tayo kailanman iniwan ng biyaya ng Diyos. Ano pa? In distresses. Pag sinabi natin distresses, ano to? Kumbaga, matinding matinding pagkalugmok. Si Job, kilala nyo. As in, limas lahat. Ang bihirang yun. Walang natira sa kanyang kayamanan. Kundi pananampalataya lang sa Diyos. Pero iniwan ba siya ng biyaya ng Diyos na wala ba? Hindi. Ano pa? Sabi dito, no, in stripes, in imprisonment, in tumults, in labors, in watching, in fasting, sa mga latay. O sabihin natin, dahil sa pagpapagamit ng iyong buhay, hinuli ka.
Hindi ibig sabihin, at pinagpapalo ka. Hindi ibig sabihin na wala ng biyaya ng Diyos kay Jose. Diba? Nakulong siya, sabi niya, imprisonment. Hindi ibig sabihin, mga kapatid, si Jose na walang kasalanan, nakulong, ay pwede rin sa ating mangyari yun eh. Hindi ibig sabihin, iniwanan ka na ng Diyos. Hindi ibig sabihin, mga kapatid, ang biyaya ng Diyos na wala na sa'yo. Nakita mo si Jose kahit sa loob ng kulungan? Ano nakita mo kay Jose? Sumusunod siya sa kalooban ng Diyos. Amen? Kaya nakita siya ng warden eh. Anong ginawa ng warden? Dahil nga masipag siya sa loob ng kulungan, kahit wala siyang kasalanan, kinulong siya, anong ginawa sa kanya? Ikaw na ang mamahala sa mga preso. Isipin mo rin mga kapatid, kahit sa loob ng kulungan, in 2 months, sabi lang sa latay, sa pagkabilanggo, sa mga kaguluhan, sa mga gawa, sa mga pagpupuyat, sa mga pag-aayuno, nandun ang biyaya ng Diyos sa atin. Amen? Ano pa? By pureness, sa pamagitan ng kalinisan, by knowledge, by long-suffering, by kindness, by the Holy Ghost, by love and faith, sa kalinisan, nandyan ang biyaya ng Diyos sa atin. Sa kaalaman, sa salita ng Diyos, mga kapatid, hindi tayo iniwan ng biyaya ng Diyos. Sa pagpapahinuhod, sa kagandahang loob, kahit inaapi ka na. May mga ganun, di ba ang tao na nanamantala? Hindi mo si Jose. Perfect example. Nananamantala yung kanyang among babaeng malandi. Mga kapatid, lahat, isipin mo araw-araw para siyang demonyita na sa harapan ni Jose, na sobrang tukso. Para bang hayok na hayok sa lalaki yung kanyang amo. Isipin mo may asawa ka. Talangking babae yun, no? Hindi magpirmi sa kanyang asawa. Abay mga kapatid, grabe yung kanyang pagdurusa. Yung kagandahang loob niya, sinasamantala ng iba. Pero hindi ibig sabihin, sinasamantala ng iba yung kagandahang loob mo, hindi ibig sabihin na walang biyaya sa iyo ng Diyos. Sa Espiritu, sa pag-ibig na hindi pa kunwari, o kahit sabihin natin, ginagawa mo ng tama, ginagawa mo to kahit hindi ka nila maintindihan, kahit ito yung katotohanan, ginagawa mo pa rin, ayaw man nilang tanggapin, hindi ibig sabihin ang biyaya ng Diyos na wala na sa iyo. Number 7, by the word of truth, by the power of God, by the armor of righteousness, on the right hand, on the left. Sabitan sa pamagitan ng salita ng katotohanan, nandyan sa iyo ang biyaya ng Diyos. Amen? Sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nasa iyo pa rin ang biyaya ng Diyos. Sa pamagitan ng kalasad ng kabanalan katwiran, sa kaliwa at kanan, mga kapatid, hindi tayo iiwan ng biyaya ng Diyos. Verse 8, by honor and dishonor, pinangaralan ka o wala kang parangal, hindi na wala sa iyong biyaya ng Diyos. By evil report, yung pinagbintangan ka, pinagsabihan ka ng masama, hindi mo naman ginawa, ano pa? And good report, kahit pa mabuting report yan, sabi ng Panginoon, nasa iyo pa rin ang biyaya ng Diyos. O po ng maayos, walang matutulog. Unang maayos, kung yung nakaganon, nakaslouch, aantukin kayo lalo niya, tatamarin kayo. Okay? So sabi niya mga kapatid, as deceivers, dinaya ka. Kristyano ka, dinaya ka. Nakano na kayo ng ganon? Dinaya. Ako ilang beses na. Sa akin na lang, sige, inutakan mo ako. Kakampi ko naman ng Panginoon. Aanihin mo naman yan. Okay lang yun sa akin, utakan mo ako, kahit magkanin, okay lang. Pero sa Diyos, kasama ko siya. Mananagot ka naman sa Panginoon. And yet true, mga kapatid, hindi tayo pinabayaan ng biyaya ng Diyos. As unknown and yet well known, eto po, sa pagkaalam, sa waring hindi makilala o kilala man, ang biyaya ng Diyos nasa atin pa rin. Ito pa malupit. As dying, sa kamatayan, at sa pagkabuhay, hindi ka iniwan ng biyaya ng Diyos.
Alam niyo kagandahan sa atin ha, kahit sa karamdaman, nandiyan ang biyaya ng Diyos. Daraan lang tayo sa ganyan talaga. Pastor, hindi ko maintindihan. Sino ko nakakaunawa? Hello? Kahapon yung kaibigan kong si Sir Tess, napakaganda ng loob niya. Ganun kay Mrs. mo, stage 4 din. Tinanggalan na siya rito. Sabi ko, sis, kasi punta kami ni Daniel doon. Laki ng bahay, di ba rin? Tapos, meron silang ginagawang yung water, yung pwede ka magtanim sa tubig. Sa taas nila. Hanggang 3 palapag po, 5th floor yung kanilang bahay, tok-tok, 5th floor. Sala nila, parang kalahati ng auditorium natin, bawat room bawat palapag, may ganun kalaking sala Yung kalahati nito. Laki ng bahay nila Mga kapatid, Kristyano, hindi exempted sa karamdaman. Stage 4 cancer din, breast. Natapos siya na yung una. Nakimo siya ng nakimo siya ng 10 times. Pagkatapos yung 10 times, natanggal na. Natanggal na yung breast niya sa kaliwa ata. Natanggal na. So okay na, radiation na lang. Ngayon, may mga tumubo sa kanyang bukol dito. Dito paakyat. Sabi na, Dok, papunta na ng utak to. Radiation tapos utak. Sabi ng doktor, kailangan natin matira kasi matreat. Kasi kung hindi, aangat palalo yan. So na-treat, yung bukol dito lumiit na. Pero kita mo pa rin, may mga parang mumps dito. Parang may mga bilog na bukol. So kailangan i-treat uli yun. Ano sabi niya? Pastor, may kaya yun ha. Bus lahat. Yung sa HM po niya, tapos pastor, hindi biro yung aming mga nilabas na pera, may donation malamang siguro. Pero sabi nila, pastor, yung biyaya ng Diyos sa gana. Hindi namin alam kung paano. Pero makita mo kahit ganun, tuloy-tuloy sila sa simbahan mga kapatid. Tuloy-tuloy sila. Mga anak nila nasa magagandang section. Mga kapatid, makikita mo, makikita mo mga kapatid yung biyaya ng Diyos sa kanila. Sabi ko nga, di pinanalaki namin, pinupray namin sila. Pag-alis pa namin kami pa inaabutan. Dapat nga kami ng pasalubong sa inyo, hindi pa so tanggapin nyo na. Sa totoo lang, pumasakay namin ni Daniel, ang baong ko 250 namin. Si Daniel 250 rin ata. Alam mo, maiiyak ka Yung ganun bang puso ng mga Kristyano, nasa kabila ng, kumbaga, nandun sa kalugmukan, hindi nakakalimot na gawin ang kalooban ng Diyos. Abay mga kapatid, sabi ko, kahit sa kamatayan at sa buhay, hindi tayo iniiwan ng Diyos. Amen, nandiyan ang biyaya sa ng Diyos. Patuloy tayong mamuhay sa Kanya. As chasten, pag sinabi chasten, yung pinapalo ka. Nakagawa ka ng mali, pinapalo ka ng magulang mo, hindi ibig sabihin hindi ka na mahal. Tayo Kristyano, minsan nagkakamali pa rin tayo. Minsan tumatanggap ka ng palo, hindi ibig sabihin iniwanan ka na ng Diyos. Hindi ibig sabihin hindi ka na mahal ng Diyos. Nandun pa rin sa biyaya ng Diyos. Bumalik ka. Amen? Sa pagkakasala, bumangon ka. Iwanan mo na yan. Huwag mo nang balik-balikan. Pag pinalo ka, magpakumaba ka sa Diyos. Sumunod ka. Magpakababa ka. Sabi ito na association and not killed. Mga kapatid, kahit pabuhay, kamatayan yan, ang biyaya ng Diyos nasa ating Panginoon. Alam niyo kung pag-aaralan natin yung 12 apostoles, kung paano sila pinatay, brutal Yung 12 apostoles, brutal ang kanilang pagkakamatay. Pero mga kapatid, hindi sila tumigil na gawin ang kalooban ng Diyos. Ano pa sabi ng Panginoon? Eto, tingnan mo to. Hanapin lang natin, whether we live or die. Pastor, talo ba tayo? Pag tayo ba'y nabuhay o namatay, talo ba tayo, Pastor? Anong sabi ng Bible?
Ayan, nabasahin natin yung Romans 14:8. Kasi lugi ba ang Kristyano kahit tayo'y nabubuhay o pag namatay ang isang Kristyano, nabuhay man o namatay sa kahit anong kamatayan, lugi ba tayo? Talo ba tayo? Okay, sabi ng Panginoon, Romans 14:8, basahin natin. Sabay-sabay, ready? Read. For whether we live unto the Lord. And whether we die unto the Lord. Whether we live therefore or die, we are the Lord's. Sa Tagalog, sapagkat kung nangabubuhay tayo, sa Panginoon tayo nangabubuhay. Kung nangamamatay tayo, sa Panginoon tayo nangamamatay. Kaya, sa mabuhay tayo o sa mamatay tayo, tayo'y sa Panginoon. Amen. Walang talo. Amen? Nandun sa atin ang biyaya ng Diyos. Kaya minsan sa ating Kristyano, halimbawa may namatay sa atin, halimbawa ako namatay, huwag kayong humagulgol. Halimbawa lang, hindi pa alam eh, baka mamaya, bukas. Hindi natin alam eh. Pero Lord muna. So pa maglingkod sa inyo, Panginoon. Pero sabi ng Panginoon, kung tayo man ay nabubuhay tayo sa Panginoon, tama? Kung ikaw man ay namatay ka sa Panginoon. Amen. Nabuhay ka o namatay, ikaw ay sa Diyos pa rin. Amen. Nakuha niyo mga kapatid. Kaya halimbawa, pag may nangamatay tayong kapatirang Kristyano, okay lang humagulgol, pero yung habol mo, akala mo, lugi ka. Isa mo, nakano na kayo ng gano'n. Isa mo na ako, isa mo na ako. May nakita akong ganyan sa kapatid ko. Nakilaking babae. Grabe, putok-putok yung mga damit niya, nakilaking babae. So, parang kadrang kalaki. Kasama namin sa sementeryo. Di ano na, ginanon yung kapatid ko. Kami sunodin kami kasi bata ako. Medyo bata-bata pa ako nun eh. Nagulat kami. Biglang humiga sa lupa at naglupa sa ikala mo, baboy na malaking inahina ehon eh. Di nagputukan yung mga damit niya rito. Nakabutonis, di nagputukan. Mamay nakakaya. Yung bravo nakita na. Nagtama-taba niya. Nagwawala siya. Kala mo baboy na sinapian ng kung anong bulate. Sama na ako. Todo yak niya dyan. Siyempre, agaw pansin. Nandito yung patay. Nandito siya. Nagwawala siya. Alam mo, bumulong sa akin yung kamag-anak namin. Mama, magkamali tayo. Hindi yan si ate mo. Nandun sa kabila yung patay natin. Anay, hindi natin ito patay. Nandun si Paliin sa kabila. Bangon siya. Yung pagdating doon, siguro na pahiya siya. Hindi na siya nagwawala. Hindi na siya naglulupa siya ng alam mong baboy na ewan sa, sorry ha. Mga kapatid, alam mo magsaya tayo. Bakit, Pastor? Promoted na siya. Nasa glory na siya ng Panginoon, kinuha na siya. Darating din tayo doon. Alam mo, may Kristyanong nawala. Mga kapatid, amoy praise the Lord. Amen? Amen. Hindi tayo talo, hindi yan kawalan. Promoted na siya sa langit. Nakuha niyo mga kapatid. So hindi sa ating kalugian kung ang Kristyano'y nawala, kung ang Kristyano'y nabuhay, kung ang Kristyano'y namatay. Abay, purihin ng Diyos. Amen? Umawit ka ng masayang mga awit, papuri sa Diyos. Promoted na siya. Malungkot ito, pag namatay na walang pagkakilala kay Kristo. Kaso wala na tayong magagawa doon. Amen? So di ba ang ganda? Whether we live unto the Lord. Whether we die unto the Lord. Whether we live or die, we are the Lord's. Hindi tayo talo. Kaya mga kapatid, ang biyaya ng Diyos hindi tayo iniiwan. Hello? Ang sa atin lang, yung biyayang yan, isabuhay mo. Amen? Ang salita ng Diyos, sundin mo lang sa buhay mo, hindi ka talo. Ang hirap sa atin, nasa yung biyaya ng Diyos, pero hindi natin nakikita. Hindi natin ipinapamuhay ang biyaya ng Diyos. Ito ang salita ng Diyos. Okay, next verse. Ano na tayo? Okay, verse 10. Sabi diyan, as sorrowful, kahit tayo nasa kapigatian, abay dapat makita sa atin ang biyaya ng Diyos. Amen? Ang pagsunod. Yet always rejoicing.
Nung ako'y naging Kristyano, kasi nung hindi pa ako Kristyano, pag may namamatay, lagi nakaitim. Hello? Ganun kami noon sa Katoliko. Pag tama mali. Pag may namamatay, laging nakaitim. Nung ako'y naging Kristyano, bago ko Kristyano, may namatay, nakaputi lahat. At ang saya-saya nila. Sabi ko, anong meron? Nung naunawaan ko na, kaya pala, nasa Panginoon na yung kanilang kamag-anak. Hindi ka dapat umatungon na para bang aso kang ewan na alam mo na walang ka, nalugi ka, na ewan, na bankrupt ka na. Mga kapatid, hindi tayo ganun. Sabi ng Bible, mabuhay mamatay tayo sa Diyos, hindi tayo talo. Nasa kasiyahan man o nasa labis na kalungkutan, sabi diyan, sorrowful yet always rejoicing. Yun ang kagandahan sa atin eh. Na kahit tayo dumaraan sa matinding pagsubok, mga Kristyano, makikita sa iyo yung saya, para kang walang problema. Nakakaya naman kasi, Kristyano ka, parang lugmok yung mukha mo. Para bang wala ka tayong Diyos? Hello? Sa totoo nga lang, kay Brother Elmer eh. Pasensya na bro, hindi ko pinapalaki yung tenga mo. Alam mo lang problema. Tapos siya lang mag-isa at yung asawa niya. Walang ibang kasama sa bahay. Kala mo ganun kadali. Pero biyaya ng Diyos, amen? Biyaya ng Diyos. Makakaya ang lahat, sumunod ka lang, amen? Kasi ito yan, karamdaman. Ang magagawa lang natin, asikasuhin yung may sakit, tama? Dahil sa ospital, yung magagawa natin, asikasuhin, alagaan. Yun yung kaya natin gawin. Sumunod ka sa Panginoon. Ngayon yung kagalingan, alam ba natin? Hello? Alam ba natin yung kagalingan niya? Diyos ang nakakalawang sa atin, Lord. Nagtitiwala kami sa iyo. Sa iyo ng lahat. Tama? Mga kapatid, yung pagsunod, kahit tayo'y masaya, malungkot, problema, maluwang, sagana, mahirap, yung ating pagsunod sa Diyos, mga kapatid, huwag mawawala. Amen? Huwag tayong iigil. So sabi yan, tulad ng mga nakakalungkot, gayon may laging nangagalak. Tulad sa mga dukha, gayon may nangangapayaman sa marami. Gaya ng walang anong pag-aari, gayon mayroon ng lahat ng mga bagay. Kapag mga kapatid, hindi kayang ikumpara ang kayamanan natin mga Kristyano sa langit, ang ating pupuntahan tahanan. Nakuha niyo mga kapatid. Hindi man natin na hiniling, Lord, kunin mo na kami. Hindi naman. Pero mga kapatid, habang nasa mundo tayo, ipamuhay natin ang biyaya ng Diyos sa atin. Amen? Makita sa atin. Okay, tuloy po natin. Okay. So sabi niya mga kapatid, let us not receive the grace of God in vain. The church is the steward of all the grace of God. So huwag nating tanggapin o tinanggap natin ang biyaya ni Diyos. Huwag mong hayaan na parang walang saysay ito. Hello! Ang salita ng Diyos na tinanggap natin, mga kapatid, ipamuhay natin ito. Hello! Nakikinig po ba kayo? Amen. Lahat tayo may biyaya? Wala. Sagana ba? Puspos bang biyaya sa atin ng ating Ama sa langit? Oo, binigay niya lahat buong buo. Sobra-sobra pa nga eh. Tinodo niya na sa pamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Kristo. Nasa inyo na lahat. Amen. Ang sa atin na lang mga kapatid, nasa kalungkutan man, kasaganan, kasigahan, buhay man tayo o nanghihina tayo, wag na wag natin kakalimutan isabuhay, lakaran, ipakita ang biyaya ng Diyos sa atin. Hello, mga kapatid. He support us. Inabot niya tayo ng ating Panginoon from the day He saved us, mga kapatid. Huwag nating hayaan masayang kanyang biyaya. Approving ourselves in patience, affliction, necessity, distress, in strife, imprisonment, tumults, labors, watching, fasting, in pureness, knowledge, long-suffering, kindness, Holy Ghost, love, in truth, by the power of God, by the armor of righteousness, in the right hand and on the left, by honor and dishonor, by evil report and good report, as deceiver and yet true, as unknown and yet well known, as dying and not behold,
we live as chastened and not killed, as sorrowful yet always rejoicing, as poor yet making many rich, as having nothing and yet possessing all things. Alam niyo, sa totoo lang, marami nagkakamali. Akala ng mga Kristyano, akala ng ibang tao, mayayaman tayo. Na ano na kayo niyan? Uy, paldo-paldo ka naman ah. Biyaya lang ng Panginoon. Pero wala ako dito sa bulsa. O, gusto nyo, labas dila o. Alam niya, kabila pa, minsan na naglalakad ako dyan, hindi ko alam yung lahat ng bulsa ko nakalabas na gano'n. Kaya pati sa likod, lahat nakalabas siguro, yung ilaban, di ba pag nilalaban, lumalabas yung mga ano pa gano'n, hindi ko siguro na ipasok sa loob. Yan ako eh. Nagpapakita na walang mapundap siya eh. So mga kapatid, ang biyaya ng Diyos ay inasa atin. Amen? 1 Corinthians 5, no, 10, 15:10. 1 Corinthians 5, 15:10. So nasa atin ang biyaya ng Diyos. Amen? So basahin natin to. 1 Corinthians chapter 15, verse 10. Ano pa ang sinasabi ng Biblia? 1 Corinthians chapter 15, verse 10. Okay. Chapter 15, verse 10. Okay, basahin natin. Ano sabi niya Apostol Pablo? Ready? Read. But by the grace of God, I am what I am. And His grace which was bestowed upon me was not in vain. But I labored more abundantly than they all. Yet not I, but the grace of God which was with me. Basahin natin yung Tagalog. Datapwat sa pamagitan ng biyaya ng Diyos, ako nga'y ako. At ang kanyang biyaya na binigay sa akin ay hindi nawala ng kabuluhan. Hindi niya nawala ng kabuluhan. Bagkus ako'y malabis na nagpagal, ano pa, kaysa sa kanilang lahat, bagaman, hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos na sumasa akin. Mga kapatid, si Pablo, hindi po nagmamayabang. Sabi niya, Apostol Pablo, ano man ako ngayon, dahil sa biyaya ng Diyos. Ako'y naniniwala, mga kapatid, ang Kristiyanong masipag, sumunod sa kalooban ng Diyos, hindi laging nandun ka. Hello? Sino bang ama ang titisin ng kanyang anak, napakasipag sumunod, napakasipag mag-aral, magalang, masinop, ang hindi niya parangalan? Hello? Ganun ba ang ating Diyos? Masunurin kang Kristiyano, masipag kang Kristiyano, nag-aabil ka ng oras sa Diyos kahit matindi na ang pinagdaraanan mo, nagdaraan ka pa rin ng oras, minsan para bang kahit wala ka na, makinig, nagbibigay ka pa rin. Sinong ama sa langit ang tigiisin ka? Hindi ganun ang ating Diyos. Ang ating Diyos, mga kapatid, nagpapala. Amen? Amen. Ang ating Diyos, mga kapatid, nagtataas, nagpupromote sa mga masunuring mga anak niya. Amen. Kaya si Apostol Pablo, sabi rito ni Apostol Pablo, hindi ko hinayaan ang biyaya ng Diyos na sa akin ay masayang. Bago sabi ng Apostol Pablo, ako ay nagsikap, nag-labored more abundantly. Ako'y nagsikap ng sagana. Mga kapatid, patuloy niyang pinamuhay ang salita ng Diyos sa kanyang buhay. Sabi ng Apostol Pablo, kung anong meron ako ngayon, hindi ko pinagmamalaki. Pero sabi rito, ang lahat ng ito ay dahil sa biyaya ng Diyos. Sabi mga kapatid, walang-wala ka na, pero bakit nagagawa nila yun? Dahil sa biyaya ng Diyos sa atin, wala naman tayong kakayanan eh. Sumunod ka lang. Alam niyo, dahil tayo po nasa stewardship month, ang daming magagandang halimbawa sa Biblia na kung titingnan mo talagang hindi sila makakapagbigay, pero grabe ang kanilang ginawa. Mas matindi pa rin sa mga mayayaman at may kaya. Grabe, commendable. Nung si Kristo pumasok sa templo,
nakita niya yung mga tao ng offering. Maraming mayaman, maraming middle class, at yung babae sa dulo, hiyang-hiya. Pinauna niya muna lahat ng mayaman. Kasi ang pera, malalaki yung dati. Ginto, pilak, tanso. Siyempre, pag ginto at malaki yan, yung kanilang offering, yung ganitong offering box nila, yari sa yung alam mo, parang paso. Yari sa bato na pagka hinulog mo, ang lakas mo mga kapatid pag nahulog sa loob. Kaya nga, pag malakas yun, ibig sabihin malaki, pag nabayat, di ba, walang tunog eh. Yung babae, nangiya. Nangiya kung ibigay yung dalawang kusing, mas mahal pa yung mamera ng konti. Wala na siya, yun na lang ang buhay niya. Mga kapatid, inobserbahan niyo sa loob ng templo, nakita niyo yung babae. Nahihiya pa nga lumapit sa offering. Kasi yun lang meron siya. Pero sabi rin, yun yung buong buhay niya. Binigay niya lahat, wala nang tira. At hiyang-hiya pa siya sa kanyang sarili, Lord. Siguro inisip nila, kung meron lang ako, itotodo ko na lahat eh. Ibibigay ko na lahat. Siguro kung kasing yaman lang ako nila, ibibigay ko na lahat eh. Pero ito lang, Panginoon, nakakaya kung para sa laki ng binigay nila. Pero lahat-lahat na yun, mga kapatid. Ano sinabi ni Jesus? Yung mga tao yun, nagbigay dahil sila'y mayaman, sa bahay marami pang tira. Pero itong babae ito, binigay niya lahat-lahat ng kanyang meron siya. Mga kapatid, naisulat niya sa Bible, 2,000 taon na may kita nakalipas, pero yung babaeng yun, commendable ng ating Panginoon. Mga kapatid, ito yun eh. Hindi dahil wala kang maibigay. Lahat naman tayo may biyaya ng Diyos, amen? At ang kapuspusan ng biyaya ng Diyos, lahat tayo equal tumanggap. Magkakaiba nga lang, pero lahat tayo tumanggap ng biyaya ng Diyos. Sabi mga kapatid, ibigay mo yan sa Panginoon, amen? Ipamuhay mo yan. Ipagamit mo yan sa Diyos. Sumunod ka na may pagpapakumbaba. O bandang dulo ng buhay ng babae, pinabayaan siya. Yung mga masunurin sa salita ng Diyos makinig, yun yung pinagpapahalap. Walang shortcut sa blessing ng Panginoon kung hindi ang pagiging masunurin. Ulitin ko mga kapatid, nasa atin ang biyaya, sumunod ka lang. Sa pinag-uutos ng Biblia. Huwag ka matakot. Ang takot hindi makakatulong sa atin. Ang takot, ipapako ka. Matakot ka. Matakot ka. Huwag ka magtiwala sa Panginoon. Malulugi ka. Sila lang ang yayaman. Mawawalan ka. Ipapako ka niyan. Hindi ka makaalis. Pero mga kapatid, pag napagtagumpayan mo sa tulong ng Panginoon, sumunod ka, I tell you, makakawala ka sa pagtapakong yan. Hello? At makikita mo mga kapatid, totoo nga ang Diyos ay sagana sa kanyang biyaya. Isipin mo na gawa mo, hindi mo naman kaya, pero dahil gusto mong sumunod, magagawa mo. Nakuha niyo mga kapatid, magagawa mo. Magagawa mo. So yung mga kapatid, ang biyaya ng Diyos, ipamuhay natin. Hindi natin magagawa mga bagay-bagay na yan sa sarili lang natin. Kahit ito, yung ating sitwasyon sa kalagayan natin, hindi natin kaya sa sarili lang natin. Pero mga kapatid, din pa, kung lahat tayo susunod ng tama, ay pwede mga kapatid, magaling na lang pagpalain tayo ng Diyos. Ayusin lang natin ang ating mga puso. Hindi ka lugi. Amen? Hindi ka talo. Sa Panginoon pa rin tayo. Anyway, saan pa galing lahat? May pag-aali ba tayo? At iwala lang tayo ng Diyos. Amen? Ng mga bagay-bagay sa mundo. Hindi ka nagbibigay. Huwag mo isipin, nagbibigay ako, nagbibigay. Pag sinabi ko siya nagbibigay, galing sa'yo eh. Parang mayabang ka dahil sa pag-isikap. Hindi. Tandaan natin yung lakas, pag-isikap mo, kanino galing? Yung kalusugan mo, kanino galing? Lahat sa Diyos. Panginoon, ibinabalik ko lang po sa inyo. Tatiwala mo lang ako. Pinahawak mo lang ako, Panginoon. Binabalik ko lang po sa inyo. Mas masarap, mga kapatid, kapag gano'n ang ating mga puso't kaisipan. Lord,
Salamat, pinagkatiwalaan mo lang ako. Hindi ko to kaya. Sa sarili ko, saan ako kukuha? Sa sarili ko lang. Kung ako lang. Pero lahat ng ito pa ay galing sa'yo, binabalik ko lang sa'yo. Kahit mga kapatid, yung pagbabalik natin, ang luwalhati sa Diyos, pagsunod yun eh. Sinabi ng Panginoon, humayo ka, pagsunod yun. Sinabi ng Panginoon, manalangin ka, utos yun ng Bible, di ba? Nanalangin ka, pagsunod yun. Pag sinabi ng Panginoon, maglingkod ka, naglilingkod ka, pagsunod yun. Pag sinabi ng Panginoon, mga kapatid, sumuporta ka sa gawain ng Panginoon, pagsunod yun, mga kapatid. Eh. Pag sinabi ng Diyos, magbigay ka, binabalik mo yung para sa Panginoon, mga kapatid, pagsunod po yun. Pag yun ay nakita sa atin ng Panginoon, sa ating lahat, ay tayo, sinong Diyos? Ang ilalayo niya ang kanyang mga mata, tenga sa atin. Yun ngay nakakakuha ng atensyon ng Diyos eh. Yung ganong mga Kristyano na sumusunod. Hello, mga kapatid. Hindi yan sa yaman o sa hirap natin. Yung pagsunod mo sa biyaya ng Diyos. Yung ipinapamuhay mong biyaya ng Diyos sa buhay mo, yun yung nakakakuha ng atensyon ng Diyos. At dalangin ko, makuha natin ang atensyon ng Diyos. Amen? Sa ating simbahan, ang biyaya ng Diyos, mga kapatid, aabot sa ating tahanan, sa bawat isa mga anak natin at pamilya. Sumunod lang tayo sa Panginoon. Okay? So tayo pong lahat ay tumayo. Manalangin po tayo. Aming Ama, Diyos naming banal, maraming salamat Panginoon sa hapong ito. Salamat Panginoon sa iyong mga salita. Salamat Panginoon sapagat ang biyaya mo, Diyos, ay amin ang tinanggap mula sa iyo. Salamat Panginoon sapagkat tunay nga na ikaw ay aming Diyos na banal, makapangyarihan. Sa iyo po'y walang imposible. Kayo pong pinagmumulahan ng lahat ng bagay sa mundong ito. Panginoon, kung wala ka, wala rin po kami. Ikaw ang lahat-lahat sa amin, Diyos. Hindi ka tinanggi ng iyong Ama, bagkus ikaw ang kapuspusan ng biyaya na binigay sa amin 2,000 taon na mahigit ang nakalipas upang kami ay tumanggap ng masaganang biyaya. Lord, dalangin ko, maging nga kaming mapagpasalamat sa iyo, mapagpakumbaba, maging nga kaming mga matapat at masipag, masunuring makatiwala po ninyo. Lord, dalangin ko, kausapin niyo po ang puso ng bawat Kristyano sa hapong ito at dalangin ko, sama-sama po kami dumulog sa inyo sa pananalangin. Habang nakayukot nakapikit, kung naintindihan mo, kung naintindihan natin ang biyaya ng Diyos, dumulog tayo sa Kanya. Hindi ko na kayo pipilitin. Pero kung malinaw sa inyo at nagpapasalamat kayo sa Panginoon, ang altar ay bukas para lumapit tayo. Nais ng Diyos, maging bukas ang ating mga puso sa Kanyang mga salita. So as the Lord speak to your hearts, you can come forward and pray to the Lord.